Balitang DMW. Pinag-aralan ng DMW at ng pamahalaan ng Ukraine ang mga posibleng larangan ng kooperasyon sa usapin ng labor migration sa isang courtesy call na ginanap sa DMW Central Office sa Mandaluyong City noong ika-6 ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Binigyang diin ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak ang matibay na paninindigan ng kagawaran laban sa illegal migration sa kanyang pakikipagpulong kay Ukrainian Ambassador to the Philippines, Yulia Oleksandrivna Fedep. Nagpahayag naman ang dalawang panig ng kahandaang ipagpatuloy ang dialogo upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga OFWs. Layunin nitong tiyakin ang ligtas at makataong labor migration para sa mga Pilipino. Samantala, sa iba pang balitang DMW, inanunsyo ng DMW Migrant Workers Office sa South Korea na epektibo noong January 1. Itinaas na ang minimum hourly wage sa 10,320 Korean won o katumbas ng 409 pesos mula sa dating 10,030 Korean won o nasa 401 pesos noong 2025. Katumbas ito ng humigit kumulang 2.15 million won o nasa 86,000 pesos kada buwan, batay sa standard na 40-hour work week. Saklaw ng aumento ang lahat ng industriya, kabilang na ang manufacturing at caregiving sa ilalim ng employment permit system. Inaasahang aabot sa halos 26,000 Pilipino manggagawa ang direktang makikinabang sa dagdag sahod. Sa patuloy pa rin ng ating pagbabalita, matapos ang matagumpay na Special Professional Licensure Examination or SPLE na ginanap sa Hong Kong noong nakaraang September 2025, 253 guro or 253 ang nanumpa mula sa kabuuang 270 bagong lisensyadong guro. Pinangunahan ito ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak kasama ang mga opisyal ng DMW, OWA, PRC at ng Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong sa DMW OFW Global Center sa United Center, Hong Kong. Ayon kay Secretary Kakdak, patunay ito ng tiyaga at sakripisyo ng OFW, lalo na ang mga domestic worker na nagsikap mag-aral sa kabila ng mahabang oras ng trabaho. Ito ang kauna-unahang SPLE sa Hong Kong mula noong 2019 matapos ang pandemya at nagtala ng pinakamataas na passing rate sa mga international testing centers na 54.92%. Tiniyak naman ng DMW, OWA at PRC ang patuloy na suporta kabilang ang mas marami pang SPLE sa 2026 at mga programang tutulong sa mga bagong guro na makapaglingkod sa bayan. At iyan po ang mga balita sa linggong ito.